Nakita ni Cho Yeonjo ang balita tungkol sa kalagayan ni Kang Samso at sa pagtalo nito sa mutated monster. Sa isip niya na hindi iyon mutated monster, alam niya na hindi ito ang tumalo sa halimaw at may ibang taong gumawa nun. Kaya naisip niya ang ating bida na gumawa nun, sinabi pa niya na ano na naman kaya ang pinaggagawa ng bastardong si Oh Kang-woo sa araw na iyon. Habang nahigop ng Cho si Cho Yeonjo ay sinabi nito sa kanyang kausap na babae na, napapaisip siya kung gagawa ba siya ng Tiger Club. Tumawa ang babae at sinabi cute ang baguhang player ni Cho Yeonjo. Dahil para itong malihim na fox sa harap ng mga reporter. Sabay tanong ng babae na kung saan ni Cho Yeonjo nahanap ang baguhang iyon. Ang babaeng kausap nito ay si Jung Youngjo ang Sanare Guildmaster. Sinabi ni Cho Yeonjo kay Youngjo na bakit hindi pa umaalis ang matandang babae na ito. At gaano pa ito katagal na uupo doon. Kaya nagliyab sa galit si Youngjo dahil tinawag siyang matandang babae ni Cho Yeonjo. Habang hihigop ng Cho ay sinabi ni Cho Yeonjo na ayon sa hitsura ng mutated monster ngayon, ito ay parang kagagawan ng demonic order. Sagot ni Jung Youngjo na ang usaping iyon ay problema ng 5 malalaking guild. Ang mga bastardong demonic religion na iyon ay napaka-aktibo. Matapos ng araw ng cataclysm, ang kanilang tanging ginawa ay ang panatilihin ang kaayusan matapos magawa ang 5 malalaking guilds. Lumitaw din ang mga aktibong kulto na nangunguha ng mga taong sakripisyo para ayelay. Kaya nakakasigurado siya na ang sangkatauhan ay dadating ulit sa pagkawasak. Matapos marinig ni Cho Yeonjo ang mga salitang iyon ay nag-init na naman ito sa galit dahil hindi niya hahayaang mangyari iyon. Maya-maya lang ay dumating si Kang-woo at nagulat siya dahil may bisita pala si Cho Yeonjo. Kumaway si Jung Youngjo sa ating bida sabay tanong na kung ito ang baguhan na mismong kinuha ni Cho Yeonjo. Sagot ng ating bida na siya nga iyon, sabay tanong sa babae na sino naman ito. Sagot ni Jung Youngjo na kaibigan siya ni Cho Yeonjo. Sinabi ng ating bida sa babae na makipag-usap lang ito kay Cho Yeonjo at babalik na lamang siya. Sinabi ng babae na dahil tapos na ang pakay niya kay Cho Yeonjo ay aalis na din siya. Biglang lumitaw sa harap ng ating bida si Jung Youngjo at sinabi na wag sasabihin kahit kanino na kaibigan siya ni Cho Yeonjo. Sabay tanong na kung hindi ba nakakabastos na tawagin siya nitong dalaga. Lumabas na ang babae at lumingon habang binibigkas ang pangalan ni Cho Yeonjo. Naupo si Kang-woo sa sofa at sinabing sino naman iyon. Tugon ni Cho Yeonjo na isang dalaga alam niya. Tapos may inabot kay Kang-woo na isang bagay. Isa iyong S-rank gate permit na hiningi ni Kang-woo mula sa kanya. Natuwa si Kang-woo dahil makakapasok na siya ng mas maagap, sabay tanong na kung ganun kalakas ang kapangyarihan ng Red Rose Guild. Sabi ni Cho Yeonjo na in case lang iyon pero wag ang ating bida mang-hunting sa loob nun. Sinabi ng ating bida na narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa mula sa labas ng pinto kanina. Nagsali ng Cho si Cho Yeonjo at ibinigay sa ating bida. Kahit natiyak na impormasyon iyon ay kailangan pa ring ipaalam niya iyon sa ating bida. Tanong ni Kang-woo na kung tungkol sa demonic order. Ang mga kulto na nasa likod ng mutated monster. Tugon ni Cho Yeonjo na sila nga. Ang mga baliw ka nag-aalay ng mga buhay na sakripisyo. Ang mga bastardong iyon ay nananatiling mga aktibo. Hindi nila alam kung kailan nagsimula ang organization ng mga baliw na iyon, at kung gaano kalaki ang mga ito. Salaysay pa ni Cho Yeonjo na ang mga guild at government ay nagtutulong-tulong para alamin ang tungkol sa demonic order. Tanong ng ating bida na kung ganun ay bakit si Cho Yeonjo ang mas nagtatrabaho ng matindi, at kung gusto ba nito na mapaganda ang imahe nito o anuman. Sagot ni Cho Yeonjo na halata naman na hindi sila nagtatrabaho ng libre. Ang kapalit ng pagtalo sa demonic order ay makakatanggap ng magandang reward mula sa government. Pero hindi lang ito tungkol sa reward, kundi napakarami na niyang guild members ang nag-iimbestiga tungkol sa demonic order ang naging sakripisyo. Kaya nagagalit siya sa mga baliw na iyon. Naglabas ng nakakatakot na enerhiya si Cho Yeonjo, habang ang ating bida ay naiisip na hindi niya alam kung gaano nakadami ang naging sakripisyo sa mga guild members nito. Pero ang naging pinsala ang napakahalaga. Ayon sa ating bida na kaya tinawag na ranker ang babaeng ito, dahil nararamdaman niya dito ang murderous intent, gamit lang sa pagtingin dito. Ngumiti si Kang-woo dahil napakalakas ng babae, sapat lang ito para labanan niya ito ngayon din. Pero ang pinaka-importante ay ang naitutulong nito.
Tanong ng ating bida na kung ang request ni Cho Yeonjo ay tulungan niya ito. Sagot ni Cho Yeonjo na ganun na nga. Sa sandaling mahanap na nila ang demonic order ay hihingi siya ng tulong sa ating bida para talunin ang mga ito. Wala pa silang sapat na impormasyon, napakamakapangyarihan ng mga ito para ikonsidera na maliit lang ang mga ito. Kulang sila ng malalakas na players. Mungkahi ng babae na kung gustong umalis ng ating bida ay hindi niya ito pipigilan. Kaya sabihin na nito kaagad. Kaya tinanong niya ang ating bida na kung tutulungan ba sila nito. Tiningnan ni Kang Woo ang kanyang S-rank gate permit at sinabi sa babae na wag itong mag-alala. Dahil marami na itong naitulong sa kanya. Ayon pa sa ating bidaan wag nitong isipin na hindi niya turuperin ang kanyang tungkulin. Pero sa loob-loob ng siraulo nating bida na nagpapasalamat siya dahil nahit niya ang jackpot. Habang iniisip na bakit naman niya hindi gagawin yun. Dahil mas madaming bakas silang makuha ay mas madaming demonic energy ang makukuha niya. Sanabi ni Cho Yeonjo sa ating bida na inaasahan niya na makikipagtulungan sa kanila ang ating bida sa paghanap sa demonic order sa hinaharap. Tatawagan na lang niya ito in case of emergency. Sabay pinaalalahanan pa niya ang ating bida na huwag maghahunt sa S-rank gate. Isang umaga ay nagmamaniho si Kang Woo ng sasakyan, habang iniisip na mas magandang mag-travel gamit ang car. Naalala niya ang tungkol sa kanyang panglimang awakening. Ang panglimang awakening special ability na, Master of Demon, rank S. Ang epekto nito ay maaari siyang tumawag ng demon mula sa ibang dimension. Depende sa dami ng demonic energy na gagamitin ng summoner, mas malakas na demon ang matatawag. Ang matatawag na demon ay kikilalanan ang summoner bilang kanyang master. Ang demon summoning spell ay magagamit lang ng isang beses sa loob ng 3 buwan. Naisip ni Kang Woo na dahil isang beses lang niya magagamit yun kada 3 buwan ay, kailangan niyang tawagin ang pinakamalakas na demon. Kung tama ang kanyang iniisip, ang mga gate ay tulay sa ibang dimension sa labas ng Earth. Kapag mataas ang rank ng gate ay mas malakas ang halimaw na lalabas dito. Dahil totoo mula sa mga demon na mula sa hell na tinatawag na fragments. Sa madaling salita, mas mataas na rank ng gate ay mas malakas na demon ang kanyang matatawag. Nagtungo si Kang Woo sa lugar kung saan niya magagamit ang kanyang bagong special na ability. Sa S-rank gate, Aon S-rank gate entrance National Player Core Hwarang Base Camp No. 1. Ibinigay ni Kang Woo ang kanyang S-rank permit at nakumpirma naman ito ng mga bantay. Ayon sa ating bida na napakahigpit ng banta sa gate na ito, kung hindi siya galing sa Red Rose ay hindi niya tatangkaing pumunta dito. Nagbukas na ang gate kaya pumasok na si Kang Woo. Pagpasok ni Kang Woo ay bumungad sa kanya ang napakalawak at magandang karagatan. Namangha si Kang Woo dahil napakalawak noon, isa iyong nakapagandang bakasyonan kung walang mga halimaw ang nagpapakita rito. Nagtungo ang ating bida sa isang perpektong lugar para isagawa ang kanyang plano. Naupo si Kang Woo habang naiisip na kapag ang natawag niya ay ang Cerberus ay isa iyong malaking tagumpay. Bago ang lahat isa iyong pangatlo sa mataas ang rank sa hell na may napakagandang mga kakayahan. Pumikit si Kang Woo at nagsimula ng mag-concentrate. Ginamit na niya ang kanyang demon summoning. Lumutang si Kang Woo sa ere kasabay ng pagpapalabas ng demonic energy sa kanyang katawan. Matindi demonic energy ang kanyang ginamit para sa mas malakas na summon kaya makikitang nahihirapan ang ating bida. Nagdilim ang kalangitan at nagkaroon ng bitik sa langit na sinyales na nagtagumpay si Kang Woo sa pagtawag. Mas tinindihan pa ni Kang Woo ang paggamit ng demonic energy at nag-anyong malaking kamay ito para buksan ng mas mabilis ang bitik sa kalangitan. Nagtaka si Kang Woo dahil kulay green ang bitik na nasa kalangitan. Nagtaka siya dahil ang kasalanan na nakikita niyang lagusan ay kulay asol. May lumabas na notification at sinabing dahil sa pag-malfunction ng Gaia system, ang contract sa ibang mundo ay hindi naharangan. Ang dimensional gate ng continent ng Eleanor ay nagbukas. Napatanong na lang si Kang Woo sa kanyang isip na kung saang lupalop ang continent ng Eleanor. Nasisilaw ang ating bida sa liwanag at ayon pa sa ating bida na sana walang masamang mangyari, wag mabaliktad ang pag-summon o wag siyang madala ulit sa MP Erno. Matapos noon ay iminulat ni Kang Woo ang kanyang mata, at hinanap ang kanyang summon. May lumabas na notification na nasummon ng ating bida si Echidna, rank S. Ang anak na babae ng Demon Dragon Kargath,
ay nakarehistro bilang summon ng ating bida. Tumambad sa harapan ni Kang Wu ang isang malaking puting dragon na puro sugat sa katawan. Habang hawak-hawak ng puting dragon na si Echidna ang ating bida. Napaisip na lang si Kang Wu na isa palang dragon ang kanyang natawag. Walang emosyong nakatayo ang ating bida sa kamay ng sinumon na dragon. Nakumpirma namang niyang nasa hindi ito magandang lagay, nang bigla itong malakas na bumagsak sa lupa. Kasunod ng paglitaw ng dragon ay siya ring paglitaw ng mga di nakikilalang nilalang. Takang nakatingin ang ating bida sa mga ito, nang lumapag ito sa harap niya dala ang kanya-kanyang sandata. Kapansin-pansin naman ang mga di pangkaraniwang kasuotan ng mga ito, maging ang wika na kanilang ginagamit na hindi maunawaan ng ating bida. Nasabi pa ni Kang Wu sa sarili na mukhang nagmula ang mga ito sa fantasy world. Upang maunawaan ang pinag-uusapan ng mga ito, ginamit ni Kang Wu ang kanyang kakayahan na makaunawa at makapagsalita ng parehong wika, sa pamamagitan ng kanyang power of communication. Matapos paganahin ang kanyang demonic power, agad na intindihan ni Kang Wu na ang dragon ang pinag-uusapan ng mga ito. Sinabi pa ng isa sa mga ito na malapit ng mamatay, ang hinang-hina at sugatang dragon na nasa harap nila. Parang nabunutan naman ng tinag sa lalamunan ang isang lalaki, saka sinabing hindi na magagawa pa ng dragon na makapinsala. Mula naman sa likuran ng mga ito, nagsalita ang ating bida at tinanong kung sino ang mga taong kaharap. Nakangiting nagtanong ang isang lalaki kung ayos lang ba ang ating bida, saka nagpakilalang siya ay si Reynold von Arnon, ang ikatlong prinsepe ng Arnon Empire. Hindi pamilyar sa pandinig ni Kang Wu ang lugar na binanggit ng lalaki, kaya't nasabi niya sa isip na ngayon lamang narinig ang kontinente ng Elinor o ng Arnon Empire. Napako naman ang pansin ng ating bida nang makita ang isang elf, at maging ang dwarf na kasamahan ni Reynold, na lalong nagpaisip sa ating bida na mukhang galing sa ibang mundo ang mga kaharap. Sa kabilang banda tadtad ng nagdurong sugat ang dragon na naisummon ni Kang Wu, nag-aagaw buhay ito at halos hindi na makakilos dahil sa kahinaan. Nang makita ang kalagayan ng dragon, nasabi niya sa isip na hindi niya alam ang nangyayari ngunit isa lang ang sigurado niya, hindi siya papayag na basta lang mamatay ang demon dragon na tinawag niya. Naglabas ng nagliliwanag na enerhiya ang ating bida sa kanyang dalawang kamay, saka mabilis kinapit at pinadaloy ang enerhiyang ito sa katawan ng lupaypay na dragon. Animoy nabuhay mula sa hukay ang malaking dragon, matapos gamitin ni Kang Wu ang kanyang power of resurrection. Dahan-daang naghihilom ang napakadami nitong sugat, kaya't napasigaw ng malakas si Reynold, kasunod ang pagtatanong kung ano ang ginagawa ng ating bida. Dagli din namang tumahimik ang galit na lalaki nang mapagtanto na ang lalaking patanong na sinisigawan niya, ay ang master ng dragon na kanilang nais patayin. Patuloy na panggagamot na ginagawa ni Kang Wu, habang nagpasalamat naman ang demon dragon sa ating bida. Bilang master ng dragon na ito, nagagawa nilang mag-usap sa pamamagitan lamang ng kanilang isip. Humingi din ng tawad ang dragon sa ating bida, dahil nasa ganoong kalagayan siya nang magpakita. Sumagot naman si Kang Wu na ayos lang ang lahat ng ito. Habang nasa gitna ng usapan narinig ni Kang Wu ang malutong na mura ni Reynold, sa kagalit na inulit sa kanya ang tanong kung siya ba ang master ng demon dragon, kasabay ang pagtutok ng espada. Sumiryuso naman ang mukha ng ating bida, saka tinanong sa lalaki kung bakit nais nitong patayin si Echidna, ang demon dragon na sinumon ni Kang Wu. Kumukulo sa galit ang lalaking pasiga na sinabi, na ito ay dahil napakasama ng demon dragon na kaharap. Ayon pa kay Reynold si Echidna ang may gawa ng mapaminsala at makamamatay na karamdaman. Dagdag pa nito na dahil sa evil dragon kaya maraming buhay sa Arnon Empire ang nawala. Bagaman alam na hindi siya maririnig ng galit na lalaki, nagpaliwanag pa rin ng dragon na si Echidna at sinabing hindi niya kagagawan ang alinman sa mga ito. Salag ni Kang Wu ang nakatutok na espada ni Reynold ang sinasabi sa lalaki ang paliwanag ni Echidna. Sinabi pa ni Kang Wu na kung talagang may kapangyarihan si Echidna na kontrolin ang atmospheric phenomenon gaya ng sinasabi ni Reynold, ang lakas nito ay maihahalin tulad na sa isang god. Dagdag pa ni Kang Wu na paanong ang may ganung ay lubhang masusugatan at halos mawalan ng buhay. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Kang Wu ang naging tugon ni Reynold. Matapos marinig ang kanyang sinabi napasigaw ito sa galit, saka ipinilit na ang lahat ng sakuna ay kagagawa ng evil dahil si Echidna. Walang pag-aalinlangan pang sinabi ng lalaki na upang mailigtas ang buong empire, kailangang mamatay ng mapaminsalang dragon,
kasunod ang ayos ng tinig at posisyon ng mga ito para sa isang laban. Inis namang nasabi ni Kang Wu sa isip na ang katulad ni Reynolds, ay hindi marunong makinig at palaging gustong tama. Nasabi pa ni Kang Wu na ang ganong klaseng mangmang, ang lubos niyang kinaiinisan. Matapos sabihin ito nag-apoy ang mga palad ni Kang Wu na mabilis niyang panang-atake kay Reynolds at mga kasamahan nito. Nagkaroon ng malaking pagsabog matapos gamitin ni Kang Wu, ang demonic power na Power of Explosion, na agarang nagpal-ipad pa atros sa mga misteryusong nilalang. Sinabi ni Kang Wu sa mga ito na marahil ang nagsimula nga ng karamdaman, upang mawasak ang Arnan Empire, ngunit mariinding idinagdag na hindi mahalaga para sa kanya kung ano ang nagawa ni Echidna. Dahil ayon kay Kang Wu si Echidna ay kanya ng kasamahan, dagdag pa na wala siyang planong sukuan ng kanyang kasamahan. Matalim na nakatingin sa ating bida ang padalos-dalos na si Reynolds, sa kagalit na tinawag na demon si Kang Wu. Mapang-asar namang sinang ayunan ng ating bida ang sinabi ni Reynolds, saka sinabi na siya nga ay isang tunay na demon matapos ngumisi ng nakakainis. Malakas na mura na lamang na nagawa ni Reynolds matapos marinig ang sinabi ng ating bida. Galit niyang itinaas ang espada sa kamalakas na sinigaw, na para sa Arnan Empire at para sa mga batang umiiyak. Siya si Reynolds von Arnan, ay gagawin ang lahat upang magapi ang ating bida. Nasa unahan si Reynolds habang lumilipad pataas ang kulay dilaw na buhok na animoy isang nagwawalang Disney princess. Nasa likod naman niya ang mga kasamahan, na todo puri sa kahambugan nito. Sinabi pa ng unanong kasama ni Reynolds, na siguradong madami siyang makukuhang Dark Ale sa oras na matalo nila si Kang Wu, sabay tawa ng malakas. Dismayadong nakatingin naman sa kanila ang ating bida, habang nasa isip na napakawalang kwenta ng mga nasa harap. Nasa isip din na marahil ay may masamang nakain ang mga ito, kaya ganoon ang ipinapakitang asal. May pag-aalala namang sinabi ng Demon Dragon kay Kang Wu na kanyang master, na mag-iingat ito sa pakikipaglaban. Mabilis ang pagsugod ni Reynolds sa ating bida at nagpakawala ng malakas na atake. Alam ni Kang Wu na gagawin ito ni Reynolds kaya't agad nasalag ang atake nito. Sa kabila ng pagsalag na paatras siya matapos tamaan ng atake, kaya't nasabi ng ating bida sa isip, na ang atakeng iyon ay hindi niya pwedeng basta salagin lang. Sa lakas nito, marahil kung hindi dahil sa suot na armor ay nagkaroon na siya ng pinsala. Matapos ito, agad na naghanda ang ating bida upang atakihin ang mga kalaban. Habang nasa ere at akmang pasugad na ang gerpo ni Reynolds, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay saka pinalipad pataas ang mga malalaking bato patungo sa mga kalaban, gamit ang Power of Explosion. Nagliliwanag ang paligid habang sinasalag ni Reynolds at ng mga kasamahan nito, ang mga batong patuloy ang pagsugod sa kanila. Buong lakas pang pinaganya ng ating bida ang Power of Explosion at Adaptation Skills, kaya't binalot ng Ketekot takot na liwanag ang paligid. Nakakabinging tunog ng sakpukan ng laban ang maririnig sa buong lugar, habang patuloy ang pag-atake ng ating bida sa mga ito. Sa gitna ng laban ginamit ng ating bida ang Heatwave Downpour, isang atake na kayang tumunaw ng kalamnan ng isang tao. Nang makita ito ni Reynolds, malakas niyang isinigaw ang kanyang gagamiting skill na Iron Wall, saka iginiapaunahan ang kanyang espada. Nagkaroon ng malaking animoy bakal sa harapan ni Reynolds, na siyang naging pananggalang nito sa heatwave na atake ng ating bida. Isa-isang naligas ang kasamahan ni Reynolds, habang ang lalaki ay determinadong matalo si Kang Wu. Napasigaw si Reynolds at tinawag ang kasamahang elf, nang tumalsik ito habang nasa loob ng protection barrier niya. Nagngingit-ngit sa galit ang mga ngipin ni Reynolds, habang ang mahaba nitong buhok ay parang nakakonditioner na sumusunod sa bawat nitong galaw. Patuloy ang pagwasiwas niya ng konwang espada pasugod sa ating bida, isinigaw pa nito ang skill na Arman Swordsmanship Chapter isang Blade Storm, habang patuloy ang pag-atake. Lumilipad ang napakaraming blade patungo sa Derek Sayon ng ating bida, at upang maiwasan ang lahat ng ito ginamit ni Kang Wu ang Power of Iron Wall. Takang naitanong naman ang ating bida sa sarili, kung bakit malakas na binabanggit ni Reynolds kung anong fighting skills ang susunod na gagamitin nito. Ganun pa man, ayon sa ating bida nakakabuti ito para sa kanya, dahil nagagawa niyang malaman ang susunod nitong hakbang. Walang kapagurang tuloy-tuloy na umaatake ang lalaki sa ating bida, habang si Kang Wu naman ay patuloy lang ang mabilis na pag-iwas. Malalakas na atake ang pinakakawalan nito na siguradong makakapinsala ng matindi, sa sinumang puntiryahin at matamaan nito.
Malalaking pagsabog ang dumadagandong sa lugar, dahil sa mga atakeng ginagawa ni Reynolds sa ating bida. May pagkamangha ngunit inis na tiningnan ito ni Kang Woo, saka sinabing hindi niya maipagkakaila ang lakas nito. Dagdag pa niya na kung hindi pa niya narating ang Fifth Awakening, siguradong malalagay siya sa alanganin dahil sa lalaking katunggali. Puro tawa naman ang lumabas sa bibig ng lalaking may mala Disney princess na buhok, saka pinagmayabang ang kaya niyang gawin matapos makita ang inis na tingin sa kanya ng ating bida. Kasunod nito ang pagtawag niya kay Kang Woo na evil demon. Tuloy ang kanyang kalaban sa pag-aakalang ibinuhos na ng ating bida ang lahat nitong lakas, at siya na ang magwawagi sa labang iyon. Matapos itong marinig, napangiti si Kang Woo habang inilalabas ang matalim na metal mula sa kanyang nakakuyom na kamao, na nagsisilbi nitong armas. Nasa isip pa ng ating bida na napaka-honest ng lalaking kanyang kalaban, saka binanggit ang blade. Bago o matapos ng ating bida ang kanyang sasabihin, dinig niya ang tunog ng was-iwas ng paparating na espada, na mabilis naman niyang naiwasan. Kasunod ng pagsugod ni Reynolds kay Kang Woo upang umatake, ay siya din namang pasalubong ng atake ng ating bida. Gamit ang tuhod malakas na umatake si Kang Woo sa papasugod na katunggali, na tumama sa sikmura nito. May pangungot siyang ginagaya ni Kang Woo ang pagsasabi ni Reynolds ng fighting skills na gagamitin, tuwing aatake ito. Natigilan naman si Reynolds na ngayon ay nagsimula ng magkulay ube dahil sa natamong mula sa ating bida. Nakangiti naman ang ating bida na nasa harap nito na tuloy ang panggagaya sa demakaimik na katunggali. Malademonyo ang malawak ng ngiti ni Kang Woo, saka sinabi sa lalaking kaharap na isa lamang itong mangmang. Matapos sipin ni Kang Woo ang hita ni Reynolds ay nanginig ito at napahawak sa hita dahil sa sakit na tinamo. Inutos ni Reynolds sa kanyang mga kasama na tumakas na ang mga ito. Dahil hindi nila kayang talunin ang ating bida dahil napakalakas nito. Habang nakangiti si Kang Woo ay iniisip niya na tanging pagtakas lang talaga ang magagawa ng mga ito. Sa sandaling ma-injured ang 20 ng mga ito ay tapos na ang laban. Maluhaluhang sabi ng babae kay Reynolds na hindi nila kayang gawin yun, paano na naman nila magagawang umalis at iwan ito. Sumigaw na ni Reynolds at sinabing ayos lang siya kaya tumakas na ang mga ito. Dagdag pa ni Reynolds na iiwan niya ang Arnan Empire sa kamay ng mga ito. Nainas si Kang Woo sa kadremahan ng mga taong iyon kaya binigwasan niya ng sipa si Reynolds, kaya tumilapon ito palayo. Inilabas ni Kang Woo ang kanyang blade at sinabing tapusin na nila iyon. Ayon sa ating bida na ang lahat ng laban ay nauuwi sa kamatayan. Walang simpatsya, walang awa, walang galit, tanging paglalaban lang at pagpatay, para mabuhay, ganon sa MP Erno walang ipapakitang emosyon. Nang akmang papatayin na ni Kang Woo si Reynolds ay hamarang ang babae para pigilan siya. Nagmakaawa ito sa ating bida na siya na lang ang patayin sa halip na si Reynolds. Dahil kapag si Reynolds ay namatay, lahat ng bagay ay maglalaho. Mangiyak-ngiyak si Reyna habang sinasabi na si Reynolds ang pag-asa ng hindi mabilang na tao sa Arnan. At ang lalaking pinakamamahal niya. Humingi ng tawad si Reyna kay Reynolds dahil umamin siya rito ng kanyang nararamdaman sa ganung pagkakataon. Sinabi pa ni Reyna na ating bida na, ibibigay niya ang buhay niya sa ating bida. Gagawin niya ang lahat ng sasabihin nito. Kaya wag nitong patayin si Reynolds. Sagot ng ating bida na hindi maaari. Sinabi ng ating bida na anong pinagsasabi ng babaeng ito at anong kalukuhan iyon. Sabay tanong ng ating bida na anong ginawa niya sa mga ito para atakihin siya. Dagdag pa ng ating bida na ang mga ito ang nagsimula. Tanong pa ng ating bida na kung siya ang nasa sitwasyon ng mga ito ay papatawarin ba siya ng mga ito. Malamang hindi. Salaysay pa ng ating bida na kapag kaya ng mga itong itutok ang sandata nito para pumatay ay dapat handa rin ang mga itong mamatay. Sabi ng ating bida na sa kanila na ang kanilang emosyon na nakakaaduwa na parang soap opera. Sinabi ng ating bida na hindi makakaramdam ng sakit ang mga ito gamit ang isang atake lang. Maya-maya pa ay naglabas ang notification at sinabing ang Gaia system ay paaalisin ang mga dayuhang nang himasok. Nagkaroon ng liwanag ang mga katawan nila Reynolds. Naisip ng ating bida na mawawala na ang mga ito, kaya napamura siya at akmang sasaksakin si Reynolds dahil hindi pa niya nataralo ang mga ito. Habang popotaki si Kang Woo ay iniisip niya na ang magandang kagamitan na suit-suit ni Reynolds ay mukhang mamahalin. Dapat iyon ang kanyang magiging trophy.
Dahil taga-ibang mundo ang mga ito ay hindi yun magiging balakid para patayin niya ang mga ito. Matapos noon ay lumabas ang notification na tagumpay na napaalis ng Gaia system ang mga nanghimasok. Sa isang banda napamura si Kang Wu matapos mawala ang kanyang gantimpalang hinahangad. Galit na galit si Kang Wu dahil hindi pa niya pinagpapatay agad ang mga iyon noong may oras pa. Bigla siyang may naalala, at yun ay ang kanyang familiar dragon. Kaya dali-dali siyang nagtonggo para tingnan iyon. Nakahinga ng maluwag ang ating bida dahil ang kanyang familiar ay nanatili sa kinalalagyan nito.